Pakinggan natin to kasi napakaganda nito eh. Matagal na natin tong gustong mangyari kasi itong itong Smartmatic na ito, kung matatandaan ninyo, 2016 according to the Marcos team, sila po ay dinaya ng Robredo Camp or ng Smartmatic para manalo ang Robredo. Okay? So, natalo po si Bongbong nung vice presidential race noong 2016 at nilaban niya po yun ng 6 na taon. Oo, so talagang sobrang kumbaga ang Marcos, ang kampo ni Marcos nag-hire pa ng kung sino-sino mga mathematician para lang ma-prove nila na ito pong Smartmatic ay tawag dito mandurugan. 6 na taon, nilaban nila yon. Hindi tumakbo si Marcos sa any positions for that full 6 years kasi nga talagang tinutukan niya to. And in the end, natalo pa rin siya. Oo, natalo siya. Pero paniwala talaga sila na dinaya sila ng Smartmatic. Kaya nga, after a year and a half, mga bossing, ang tanong ko is, bakit hindi matanggal-tanggal tong Smartmatic kung alam nyo naman na mga Marcos na dinaya kayo nito noong 2016? Yun yung tanong natin. At yun yung pinagtataka natin, bakit hindi pa matanggal-tanggal? O bigla tayong ginulat ng COMELEC na eto na, disqualified na po ang Smartmatic sa lahat ng procurements ng COMELEC. Ayan. So pakinggan natin itong na to. Napakahusay nito. At least nakakasiguro tayo na sa 2025 at 2028 kung wala na itong Smartmatic na ito sa landas ng mga botanteng Pilipino, baka manalo na yung mga gusto talaga natin manalo. COMELEC ang desisyon sa pag-disqualify sa Smartmatic bilang service provider. Pero ang kumpanya, dismayado sa annualized surprise disqualification. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Yes to hybrid Filipino election system. Kasabay ng paggunita sa karawan ni Gat Andres Bonifacio, nagpunit ng papel ang grupo ni dating DICT Secretary Eliseo Rio Jr. sa harap ng COMELEC office sa Maynila. Pero hindi gaya ni Bonifacio, sample na balota at hindi sedula ang pinunit at sinunog nila. Bagamat masaya sila sa pag-disqualify sa Smartmatic, hindi naman daw petisyon nila ang pinagbasehan nito. Yung pinagbasehan nila ay matagal ng eleksyon, issue, no? 2016 pa. Hindi nila tinignan mabuti yung mga irregularidad nitong 2022 election, Mayo 9, no? So yun ang aming Anong irregularities nitong 2022 elections? Wala pong irregularities ng 2022 election. It's just that parang si Brad Pitt at saka si Angelina Jolie yung nagtagpo. It's as if a god and a goddess met. At sobrang bihirang mangyari po yun na kumbaga ang buong majority ng Pilipino, as in the super majority of the Filipinos, kumbaga dalawang pinakamalalaking pamilya yung nagsama, nagtandem sa eleksyon. Kaya talagang mananalo yun. So anong gusto nyo mangyari? Si Leni Robredo yung mananalo? Malabo yun. Malabo manalo si Leni. Oo. Kulang pa. Pero sa pagharap ng COMELEC sa media kanina, nilinaw nila ang naging desisyon. There's no issue as to the accuracy of the results. COMELEC cannot close its eyes to the reality that there are several issues pertaining to the integrity and credibility of this company. Kung pababayaan po namin yan, mas maki-question po kasi yung integrity ng buong proseso. The COMELEC cannot take that risk. Sa naunang lumabas na resolusyon mula sa COMELEC na bunyag umanong nagtatag ng foreign shell company si former COMELEC Chairman Andres Bautista. Ayun, so sabi nga ni Dudes, nandiyan pa rin yung sister company ng Smartmatic. O yun ang babantayan natin. At least, hindi na sila ngayon dalawa. Siya na mag-isa. Yan naman ngayon yung babantayan natin. Ngayon kapag makakuha ng mga projects o mananalo sa bidding, yung sister company nila, alam na this. Pero for now, let's give credit when credit is due.
Kumbaga, magpasalamat tayo kasi malaking development ito. Inilalaban natin ito, na mawala yan eh. So nawala na sila, yung Smartmatic mismo nawala na, it's a small victory for us. Hindi natin kayang makuha lahat ng mga kailangan natin. One step at a time. Bautista na siyang pinaglagakan ng mga perang sinuhol umano sa kanya ng Smartmatic para sila ang piliing mag-supply ulit ng vote counting machines noong 2016 elections. Bagamat hindi pa naman napapatunayan, iginit ng COMELEC na malaking dagok sa integridad ng halalan ang issue kay Bautista at sa Smartmatic. Sa record ng COMELEC, ito ang lumalabas na kauna-unahang na-disqualify na service provider mula na magkaroon ng automated election sa bansa. Bagay na sa loob ng 15 taon o nakalipas na 5 halalan, tanging Smartmatic lamang ang naging kapartner ng ahensya. Dismayadong Smartmatic sa anilay surprise disqualification. Hindi raw sila kailanman sinabihang kasama sa mga alegasyon sa Smartmatic ang US case laban kay former COMELEC Chairman Bautista at hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong sagutin ito. Sa separate opinion naman ni Commissioner Amy Ferolino na sa random manual audit at sa deklarasyon ng Accredited Citizens Arms, unanimous na inaffirm ng ahensya ang kredibilidad ng eleksyon noong 2022. Kaya hindi raw dapat dinisqualify ang Smartmatic. Pero ayon kay Garcia, pwede sila agad mag-disqualify. Kapag administrative function, we can act based on something which we are fully aware of. Sa kabila ng mga issue, tuloy daw ang bidding sa December 12 para sa susunod na service provider sa eleksyon. Nagbabalita mula sa front. Sabi nga nito, baka moro-moro lang yan. Baka kunyari wala ng Smartmatic pero nagpalit lang ng pangalan. Well again, okay lang na maging maging praning. Okay lang yun kasi nga, alam na ayaw na nating madaya ulit eh. Kaya magiging pag-matsyag tayo at magbabantay tayo. Hindi naman nila tayo mabubutol.